Mga Kapinoy Discovery, isipin nyo ang isang panahon kung saan ang mga laruan ay hindi lamang simpleng mga bagay na nagbibigay ng panandaliang aliw sa ating mga kabataan. Sa ating pagbabalik tanaw sa nakaraan, matutuklasan natin ang isang nakapangingilabot na katotohanan, ang manipis na linya sa pagitan ng inosenteng kasiyahan at isang biglaang pagbisita sa emergency room ng ospital. Ang mga laruang ito na orihinal na idinisenyo upang magdala ng ngiti at tuwa sa mga inosenteng mukha ng mga bata ay nagtago ng mga madilim at mapanganib na lihim na muntik nang maging mitsa ng kanilang buhay. Ngayon, bubuksan natin ang mga alikabuking pahina ng kasaysayan upang suriin ang mga pinakamapanganib na laruang ginawa ng tao na tuluyan ng ipinagbawal. Bakit nga ba natin pinag-uusapan ito? Dahil sa likod ng bawat makulay na kahon at nakakaakit na disenyo ay may mga kwento ng kapabayaan, kakulangan sa regulasyon, at mga disenyong tila ginawa ng isang baliw na siyentipiko kaysa sa isang tagagawa ng laruan. Mula sa mga kemikal na nakakalason hanggang sa mga materyales na sumasabog, ang mga bagay na ito ay nagpapakita kung paano ang industriya ng laruan ay minsang naging isang malaking eksperimento kung saan ang mga bata ang naging mga hindi sinasadyang biktima. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang nakakagulat, kundi nagbibigay din sa atin ng mahalagang aral tungkol sa kaligtasan. Maligayang pagdating muli sa Pinoy Discovery kung saan tayo ay patuloy na nagtatanong ng bakit hindi at naghuhukay sa mga pinakakakaiba at pinakakapanapanabik na kwento ng ating mundo. Ako ang inyong curiosity expert na handang magdala sa inyo sa isang paglalakbay patungo sa mga pinakatagong lihim ng mga bagay na akala natin ay pamilyar na sa atin. Ihanda ang inyong mga sarili dahil sa susunod na 20 minuto, isa-isa nating hihimayin ang mga ebidensya ng mga laruang muntik ng maging sandata. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mahuli sa ating mga susunod na pagtuklas. Magsimula na tayo sa ating unang kaso. Unahin natin ang isang klasiko mula sa dekada 50. Sa kasagsagan ng Cold War, kung saan ang buong mundo ay nahuhumaling at natatakot sa kapangyarihan ng enerhiyang nuklear, isang kumpanya ang nag-isip ng isang napakatalinong ideya. Bakit hindi natin sanayin ang mga bata na maging mga nuclear scientist sa mismong mga sala ng kanilang mga bahay? Ito ang naging simula ng Gilbert U-238 Atomic Energy Lab. Sa unang tingin, mukha itong isang napakasophistikado at edukasyonal na kit para sa mga batang mahilig sa agham. Ngunit ang katotohanan sa loob ng malaking kahong ito ay sapat na upang magpatawag ng isang hazmat team sa kasalukuyang panahon. Ang hindi kapani-paniwala sa laruang ito ay hindi ito gumagamit ng mga pekeng materyales o mga modelong plastic lamang. Ang Gilbert U-238 ay naglalaman ng tunay, lehitimong mga sample ng kwang ng uranium na naglalabas ng radiation. Kasama pa sa set ang isang tunay na Geiger counter upang mismong ang mga bata ay makapagsukat ng antas ng radiation sa kanilang paligid. Isipin nyo na lang, hinahayaan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maglaro ng mga radioactive na materyales sa ibabaw ng hapagkainan. Ang ambisyon na makabuo ng mga susunod na henerasyon ng mga siyentipiko ay ganap na bumulag sa kanila sa napakalaking panganib na dala nito sa kalusugan ng mga musmos. Ano ang naging resulta ng eksperimentong ito sa merkado? Sa halip na matuto ng advanced physics, ang mga batang naglaro nito ay nalantad sa direktang panganib ng radiation exposure. Bukod sa napakadelikadong kalikasan nito, ang laruan ay hindi rin mura. Kung bibilhin mo ito sa kasalukuyang panahon, aabot ito sa halagang katumbas ng humigit kumulang $600. Isang napakamahal na tiket patungo sa posibleng pagkakasakit ng cancer. Hindi nagtagal, napagtanto rin ng lipunan ang kabaliwan ng konseptong ito at ang laruan ay mabilis na inalis sa mga estante na nag-iwan ng isang nakakagulat na pamana sa kasaysayan ng mga mapanganib na imbensyon.
Dumako naman tayo sa isang laruang mukhang napaka-inosente at pambata, ang bindies. Para sa mga hindi nakakaalam, ang bindies ay mga maliliit, makukulay at kumikinang na mga butil o beads na paborito ng mga bata sa paggawa ng mga arts and crafts. Ang konsepto ay napakasimple at nakakabighani. Pagsasamahin mo ang mga butil na ito upang makabuo ng iba't ibang hugis at disenyo at pagkatapos ay wisikan lamang ng tubig upang dumikit sila sa isa't isa. Tila isang perpektong laruan upang mahasa ang pagkamalikhain ng mga bata nang walang ginagamit na mapanganib na pandikit o mainit na kagamitan. Ngunit ang panlabas na anyong ito ay nagkukubli ng isang maitim at nakakalasong lihim. Ang lihim na ito ay nag-ugat sa matinding pagnanais ng mga tagagawa na makatipid sa gastos ng produksyon. Sa halip na gumamit ng mga ligtas at aprobadong uri ng plastik na napagkasunduan sa orihinal na disenyo, ang mga pabrika ay lihim na gumamit ng isang napakamurang alternatibong kemikal. Ang masaklap na katotohanan ay ang kemikal na ito, kapag nakapasok sa loob ng katawan ng tao at nahaluan ng asido sa tiyan, ay automatikong nagbabago at nagiging GHB. Para sa inyong kaalaman, ang GHB ay mas kilala sa mundo ng medisina at krimen bilang isang napakatapang na date rape drug o pampatulog. Isang kemikal na walang puwang sa loob ng kwarto ng isang bata. Dahil ang mga butil na ito ay maliliit at mukhang candy, hindi maiwasan na may mga batang aksidenteng nakalunok sa mga ito. Ang mga inosenteng batang ito ay nakaranas ng mga nakapangingilabot na epekto, nahilo, nagsuka, dumanas ng matinding pangingisay o seizures, at ang ilan ay tuluyang nahulog sa malalim na comatose. Ang isang simpleng hapon ng paggawa ng sining ay biglang nauwi sa isang malagim na medikal na bangungot na nag-iwan ng trauma sa maraming pamilya. Agad na ipinatupad ang isang malawakang pandaigdigang pagbawi o recall sa milyon-milyong produkto ng bindis upang pigilan ang pagdami ng mga batang nagiging biktima ng kapabayaang ito. Lumipat tayo sa isang laruang sumikat noong dekada 60 at 70 ang mga clackers. Kung titingnan mo ang disenyo nito, napakasimple lamang. Dalawang mabibigat na bolang gawa sa acrylic na plastic na nakakabit sa magkabilang dulo ng isang matibay na tali na may singsing sa gitna para hawakan. Ang buong layunin ng laro ay iswing ang mga bola pataas at pababa nang napakabilis upang mag-umpugan ang mga ito at lumikha ng isang malakas at nakakabinging klak-klak na tunog. Para sa mga bata, ito ay isang nakakahumaling na pagsubok ng kasanayan at ritmo. Ngunit sa likod ng simpleng mekanismong ito ay nagtatago ang isang napakalaking panganib na pisikal. Ang problema sa mga original na clackers ay ang materyales na ginamit dito. Habang patuloy na nag-uumpugan ang dalawang mabibigat na bola ng may matinding puwersa, ang acrylic na plastic ay nakakaranas ng matinding stress. At dahil ang plastic na ito ay malutong, darating ang punto na hindi na nito kakayanin ang impact. Ano ang mangyayari? Sa isang iglap, ang mga bolang ito ay sasabog at madudurog tulad ng salamin na magpapadala ng mga matatalim at matutulis na piraso ng plastic na lumilipad sa lahat ng direksyon. Ang mga pirasong ito na parang mga shrapnel ng isang maliit na granada ay direktang tumatama sa mga mata, mukha at katawan ng mga batang naglalaro nito. Dahil sa dami ng mga naiulat na kaso ng pagkabulag, matinding hiwa sa mukha at iba pang malalang pinsala, ang sitwasyon ay hindi na maaaring palagpasin. Ang mga ulat mula sa mga emergency room ay nagpatunay na ang laruang ito ay isang direktang banta sa kaligtasan ng publiko. Dahil dito, kinailangan na ng gobyerno na pumasok at mag-interbensyon. Ipinagbawal ang pagbebenta ng mga orihinal na acrylic clackers at ang mga natitirang produkto ay kinumpiska at sinira. Ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang isang tila inosenteng pinagmumula ng ingay ay maaring maging isang mapanganib na sandata na nagbabalat kayo bilang isang pambatang laruan.
Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang laruan na parang galing sa isang horror movie, ang Cabbage Patch Snack Time Kid. Sa kalagitnaan ng dekada 90, ang mga Cabbage Patch Dolls ay sikat na sikat upang magbigay ng bagong inobasyon at mas maging makatotohanan ang karanasan sa paglalaro. Lumikha ang kumpanya ng isang bersyon na may kakayahang kumain. Ang manikha ay nilagyan ng isang dekuryenteng mekanismo sa loob ng bibig nito na binubuo ng mga malalakas na metal rollers na automatikong humihigop ng mga kasamang plastic na pagkain. Isang nakakatuwang ideya sa teorya, ngunit isang ganap na sakuna nang ito ay maibenta na sa publiko at mapunta sa mga kamay ng mga bata. Ang naging nakamamatay na pagkakamali sa disenyo ng manikang ito ay dalawang bagay. Una, wala itong nakalagay na on at off switch. At pangalawa, hindi nito kayang tukuyin. Kung ang inilalagay sa bibig nito ay ang plastic na pagkain o mga daliri at buhok ng isang bata. Ang mekanismo ay nakaprogram lamang na humigop ng kahit anong pumasok sa pagitan ng mga rollers nito. Maraming mga bata ang nakaranas ng matinding takot at sakit nang ang kanilang mahabang buhok ay aksidenteng napunta sa bibig ng manika. Pilit itong kinain at hinigop ng makina hanggang sa maabot nito ang anit ng bata nang walang anumang paraan upang mabilis na mapahinto ang makina. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang panicking sa mga magulang. Isipin mo na lang ang sitwasyon kung saan naririnig mo ang pag-iyak ng iyong anak habang isang mekanikal na manika ang dahan-dahang ngumunguya sa kanyang buhok at ang tanging paraan upang matigil ito ay sirain ang manika o gupitin ang buhok ng bata. Dahil sa dumaraming ulat ng mga bata na halos makalbo at magtamo ng sugat sa anit, ang Cabbage Patch Snack Time Kid ay mabilis na tinanggal sa mga pamilihan. Ito ay nag-iwan ng isang leksyon na ang mga mekanikal na bahagi sa mga laruang pambata ay dapat laging may mga fail-safe mechanism upang maiwasan ang mga ganitong uri ng kakilakilabot na aksidente. Sino ba naman ang hindi nangarap na maging isang magaling na detective o investigador noong sila ay bata pa? Dahil sa kasikatan ng mga palabas na tumatalakay sa paglutas ng krimen, inilabas ang CSI Fingerprint Examination Kit. Ang laruang ito ay nangako sa mga bata ng isang makatotohanang karanasan sa pagkuha ng mga fingerprints sa mga gamit sa loob ng bahay gamit ang isang espesyal na pulbos at mga brush. Ito ay isang napakagandang paraan upang ipakilala ang forensic science sa mga kabataan. Ngunit ang tinatawag na espesyal na pulbos na ito ay hindi pala gawa sa simpleng gawgaw o ligtas na material. Ito ay nagtataglay ng isang sangkap na tahimik na pumapatay. Matapos ang masusing pagsusuri ng mga eksperto, natuklasan na ang pulbos na ginagamit sa fingerprint kit na ito ay naglalaman ng mataas na antas ng amyang o mas kilala sa Ingles bilang asbestos. Ang asbestos ay isang uri ng mineral na binubuo ng mga mikroskopikong hibla na napakadaling lumipad sa hangin. Sa tuwing ang mga bata ay masayang nagwiwisik at nag-ihip ng pulbos na ito upang makita ang mga fingerprint, hindi nila namamalayan na nilalanghap na pala nila ang mga nakamamatay na hibla sa kanilang mga baga. Ang asbestos ay matagal nang kilala ng mga siyentipiko bilang isa sa mga pangunahing sanhi ng mga malulubhang sakit sa baga at cancer. Ang pinakanakakatakot na bahagi ng pagkakabunyag na ito ay ang epekto ng asbestos ay hindi agad nakikita. Maaring tumagal ng ilang dekada bago lumitaw ang mga sintomas ng mesothelioma, isang uri ng cancer na direktang nauugnay sa paglanghap ng asbestos. Ang mga inosenteng thamturni na naglaro nito ay walang kamalay-malay na sila ay maaaring naging mga biktima ng isang nakamamatay na sakit sa hinaharap. Ang kit ay agad na inalis sa merkado at ang kumpanya ay naharap sa matinding batikos at mga legal na aksyon. Ipinapakita nito na ang panganib ay minsan nakatago sa mga bagay na hindi natin nakikita ng ating mga mata, naghihintay lamang ng tamang panahon upang umatake.
Pumunta naman tayo sa isang produkto na hanggang ngayon ay sikat sa maraming bahagi ng mundo, ngunit ipinagbawal sa ilang malalaking bansa tulad ng Amerika, ang Kinder Surprise Eggs. Ang konsepto ay napakatalino, isang masarap na itlog na gawa sa tsokolate na may nakatagong maliit na plastic na kapsula sa loob. At sa loob ng kapsulang iyon ay mayroong mga maliliit na bahagi ng laruan na kailangang buuin. Ngunit ang mismong disenyo na nagpapaganda dito ay siya ring dahilan kung bakit ito itinuturing na napakadelikado. Ang pagsasama ng isang bagay na nakakain at isang bagay na hindi nakakain sa iisang pakete ay isang direktang paglabag sa mga batas sa kaligtasan ng pagkain. Dahil ang mga bata ay may tendensiyang isubo ang buong itlog nang hindi tinitingnan ang laman, nagkaroon ng maraming kaso kung saan ang maliit na kapsula o ang mga maliliit na bahagi ng laruan ay naging sanhi ng pagkabulon o hokdivat. Ngunit hindi lang ito ang problema sa maliliit na laruan. Mayroon ding mga laruan na naglalaman ng mga super strong na magneto tulad ng mga neodymium magnets. Ang mga magnetong ito ay napakaliliit, kasing laki lang ng mga butil ng paminta, ngunit mayroon silang napakalakas na puwersa ng paghila na kayang tumagos kahit sa mga makapal na bagay. Kapag napunta ito sa kamay ng mga bata, ang panganib ay nagiging doble o triple. Kung sakaling aksidenteng makalunok ang isang bata ng dalawa o higit pang piraso ng mga super strong magnet na ito, ang mangyayari sa loob ng kanilang katawan ay isang purong bangungot. Ang mga magnet ay hahanapin at hihilahin ang isa't isa kahit na sila ay nasa magkahiwalay na bahagi ng bituka. Ang puwersa ng kanilang pagdidikit ay sapat upang maipit at mabulok ang mga tisyu ng bituka na magreresulta sa pagkabutas ng mga panloob na organo at malalang impeksyon na maaaring ikamatay. Ito ang dahilan kung bakit ang parehong Kinder Surprise at ang mga laruang may maliliit at malalakas na magneto ay mahigpit na kinokontrol o tuluyang ipinagbawal upang protektahan ang mga bata. Susunod sa ating listahan ay ang isang laruan na literal na isang sandata na ibinenta bilang isang pang-aliw sa labas ng bahay, ang mga lawn darts o mas kilala minsan bilang jarts. Isipin nyo ang larong darts na karaniwang nilalaro sa mga bar, ngunit sa halip na maliliit na karayom, ang gagamitin ninyo ay mga dambuhalang palaso o muilaw na may habang 30 sentimetro. Ang mga palasong ito ay may mabibigat na metal na dulo na idinisenyo upang bumaon ng malalim sa lupa kapag inihagis pa itaas. Ang layunin ng laro ay ihagis ito ng paitaas at patamain sa isang plastic na singsing na nakalatag sa damuhan. Mukhang masaya, hindi ba? Ngunit ito ay isang resipe para sa trahedya nang magsimulang maglaro ang mga bata at matatanda ng lawn darts sa kanilang mga bakuran, ang mga palasong ito ay lumilipad ng napakataas sa himpapawid bago bumulusok pababa ng may napakalakas na momentum. Hindi na ito isang simpleng laro ng kawastuhan. Ito ay naging isang literal na pagsubok ng kakayahang mabuhay. Dahil sa bigat at talim ng mga metal na dulo nito, kapag ang isang lawn dart ay nagkataong tumama sa isang tao, hindi lang ito mag-iiwan ng pasa. Ito ay kayang bumaon sa bunggo at tumagos sa utak. Ang mga inosenteng pagdiriwang sa likod bahay ay biglang napalitan ng mga nakakakilabot na hiyawan at pagmamadali patungo sa mga ospital. Ang mga estadistika ng mga napinsala ng lawn darts ay nakakapanlumo. Nagdulot ito ng libo-libong mga kaso ng matinding tiyontung sonaw at ang pinakamasaklap sa lahat, naging sanhi ito ng pagkamatay ng hindi bababa sa 3 inosenteng bata. Pagkatapos ng isang mahaba at emosyonal na kampanya mula sa mga nagdadalamhating magulang, ang gobyerno ng Amerika ay tuluyan nang nagpababa ng hatol. Ang mga lawn darts ay ganap na ipinagbawal at ang mga mamamayan ay inutusang sirain ang anumang natitirang set sa kanilang mga bahay. Ang laruang ito ay magpakailanmang mananatili sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakapalpak at pinakamapanganib na imbensyon para sa rekreasyon. Ngunit hindi pa tayo tapos, mga Kapinoy Discovery.
Marami pang ibang mga laruan na nagdulot ng mga hindi inaasahang kapahamakan dahil sa kanilang mga kakaibang features. Isa na rito ang Rollerblade Barbie. Upang gawing mas cool ang sikat na manika, nilagyan nila ang mga gulong ng kanyang rollerblades ng mekanismo na lumilikha ng mga tunay na spark o tilamsik ng apoy kapag ipinagugulong ito sa sahig, katulad ng sa mga lighters. Ang problema? Ang mga bata ay mahilig maglaro ng manika sa ibabaw ng mga carpet, kama o malapit sa mga papel. Isang maling galaw lamang at ang maliit na bukbe na ito ay maaaring maging isang hoe attack na kayang silaban ang buong bahay nyo. Naalala nyo ba ang mga slap wraps o slap bracelets? Ito yung mga makukulay na bracelet na kapag inihampas mo sa iyong pulso ay automatikong pumupulupot dito. Isang napakasikat na fashion trend noong dekada 90. Ngunit ang lihim ng mga bracelet na ito ay ang material sa loob nito, isang matigas at matalim na manipis na piraso ng bakal na kadalasan ay nagmula sa mga murang tape measure. Kapag ang manipis na tela o plastic na bumabalot dito ay napunit o nasira, ang matalim na bakal ay malalantad. Maraming bata ang nagtamo ng malalalim na hiwa sa kanilang mga pulso na parang hiniwa ng isang kutsilyo ng aksidente nilang ihampas ang mga sirang slap wraps na ito. At hindi lang mga bata ang nabibiktima ng mga mapanganib na laruan. Ang slip and slide, isang mahaba at basang piraso ng plastic na inilalatag sa damuhan upang padulasan, ay naging sanhi ng maraming kapahamakan sa mga matatanda at tinedyer. Habang ito ay ligtas para sa mga maliliit na bata na may magaan na timbang, ang mga matatanda na sumubok nito ay nakatanggap ng isang masakit na aral sa pisika. Dahil sa kanilang bigat, kapag sila ay sumisid at bigla ang huminto sa pagdulas, ang buong puwersa ay naiipon sa kanilang leeg at gulugod. Nagresulta ito sa hindi mabilang na mga kaso ng pagkabali ng leeg at permanenteng pagkalumpo o liat kotsong sa mga matatandang nakisali sa laro. Mula sa mga laboratoryong nuklear hanggang sa mga manikang kumakain ng buhok, ang lahat ng mga halimbawang ito ay nagpapatunay na ang malikhaing pag-iisip ng tao ay madalas na nakakaligtaan ang pinakamahalagang aspeto ng disenyo, ang kaligtasan. Ang mga laruang ito ay pumasok sa ating mga tahanan dahil sa ating pagtitiwala na ang mga produktong ibinebenta sa mga tindahan ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri. Ngunit ang kasaysayan ay nagtuturo sa atin na ang ilusyon ng kaligtasan sa mga consumer goods ay maaaring maging isang nakamamatay na bitag. Ang mga trahedyang ito ang naging dahilan kung bakit mas naging mahigpit ang mga ahensya ng gobyerno sa pag-regulate ng mga laruan ngayon. Ang limitasyon ng pagkamalikhain ay hindi dapat sinusukat sa kung gaano kaastig ang isang laruan, kundi sa kung gaano ito kaligtas para sa mga taong gagamit nito. Sinasabi nga nila na ang pagkamalikhain ay walang hangganan. Ngunit kapag ang pagkamalikhain ay nag-iwan ng mga prinsipyo ng kaligtasan, ang mga laruan ay nagiging mga mamahaling aral na binabayaran ng buhay at kalusugan ng mga walang muwang na bata. Ito ang pinakamahalagang leksyon sa kasaysayan ng pagkonsumo. Bilang mga mamimili at lalo na bilang mga magulang o nakatatanda, responsibilidad natin na maging mapanuri. Palaging suriin ng mabuti ang mga materyales at mekanismo ng mga bagay na ibinibigay natin sa ating mga anak. Salamat sa inyong pagsama sa isa na namang malalim na pag-aaral dito sa Pinoy Discovery. Sana ay nagbigay ito ng bagong pananaw sa inyo tungkol sa mga bagay na minsan ay nakakaligtaan nating suriin. Kung nagustuhan ninyo ang ating pagtalakay sa mga nakakabaliw at mapanganib na imbensyong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya upang maging aware din sila at mag-iwan ng komento sa ibaba kung alin sa mga laruang ito ang pinaka nakakagulat para sa inyo. Ako ang inyong curiosity expert na palaging nagpapaalala, manatiling mausisa, manatiling ligtas at patuloy na magtanong ng bakit hindi. Hanggang sa muli nating pagkikita,